So, hi everyone. It's me ulit, si Toby. And yeah, yesterday is my last day doon sa Vietnam. And it's very memorable doon sa country na yon kasi ang dami kong natutunan. When in fact, may nalungkot din, syempre. Kasi nga, I think I touched their lives, which I inspired them. And which is nice naman. Then, after nung goodbyes, so I went nasa airport and yung airport doon hold up eh. Kasi nga, ang nakakatawa, ang mumura ng pagkain sa labas. Imagine mo yung egg coffee is around $1.20, which is meron na siyang mga tatlong tinapay. Bread, I mean. Yeah, tinapay na may palaman pa sa loob na cream, and pho na worth around $1, sometimes $2 kung medyo magarang na pagkain ang gusto mo. And ano pa, bami is around $1 din. So it's very nice. Maganda yung experience na kumain doon, especially sa mga local places. So yun nga, nung pagdating ko sa airport, hindi pa ako kumakain ng lunch break. I decided na kakain na lang sa loob ng airport ng Vietnam. And I was shocked kasi I thought it will be the same price outside. Yun pala malala. Kasi yung normal na po nila sa local outside sa airport is mas mahal doon sa loob ng airport. I mean, almost hindi ko siya ma-explain kasi normal po sa outside is 30,000 dong, is around $1 to $2. Pagdating mo sa airport, it is $15. And it's based sa currency ng USD. And parang ayoko nang kumain kasi sa sobrang mahal na yon, nabigla ako. So pumunta ako sa kabilang shop. Try ko na lang Burger King. At ang minimum charge ng burger nila with drinks na rin is $18 USD. So wala na rin akong choice. So kumain na rin na lang ako doon sa pho. Well, para lang makamura. Well, in fact, hindi rin naman ako nakamura. No choice kasi gutom na rin ako. Ayun, hold up. Mako-hold up ka talaga sa airport ng Vietnam. Kaya ang advice ko sa inyo, if you go to Vietnam, huwag kumain sa airport ng Vietnam. Talagang mauubos yung masakit sa bulsa. Grabing mahal. Nasa minimum of 15 to 18 USD. Isang food lang yun, wala pang drinks. So, I will continue my story. So, pagdating ko sa airport, so nag-fly na ako papunta dito sa Singapore. And ayun na nga, yung kinakatakutan ko, which is na-flag na ako ng Singapore. So, pagpasok ko pa lang sa automated immigration, ipinasok ko yung passport ko, and then pagpasok ko sa isang lane, pagpasok ko sa automated, bigla na lang akong hinarang ng isang immigration officer. At tinanong sa akin, anong purpose mo dito sa Singapore? So, sinabi ko yung totoo na I was looking for a job. And then, kaya nga, natanggal din kasi ako dito sa Singapore. Natanggal ako dito sa isang company dito sa Singapore. So, syempre, pagiging tourist na rin habang naghahanap ng job. So, ang ginawa,
parang hindi satisfied yung immigration officer. Tinawag niya yung pinapunta niya ako sa isang office ng immigration. So, syempre kinakabahan. Pero in the first place, I really need to be honest. Kasi wala namang makakatulong sa akin kundi ako lang din. So pagdating ko sa immigration office, pinaupo muna ako. So siguro mga 7 pulis. Immigration officer yun nandoon. Then, nung tinawag na ako, ano yung purpose ko, sinabi ko totoo na natanggal kasi ako sa trabaho since January pa. And I'm doing this thing na in and out dito sa Singapore para makapaghanap ng trabaho. Okay, so saan ka nakatira? Sabi sa akin. So sinabi ko yung totoo na nakatira ako doon. Nakatira ako and then chinek nila, which is true naman. So kinuha yung passport ko, tinignan yung booking ko sa Philippines para hindi ako totally ma-flag, para mabigyan ako ng 30 days pa rin. So marami silang tanong. So buti na lang, kompleto ko yung mga documents. So sabi niya, bakit ka natanggal? So sinabi ko yung totoo pa rin. So paano yan? Nandito ka. Saan ka kanino ka nakatira? Sabi ko sa isang friend ko na medyo tumutulong sa akin kahit papaano. So sabi ko, can I see, sabi ng immigration officer, can I see yung address na yon, patingin yung IC nila. So binigay ko lahat. Actually, bago ko binigay, kinontak ko siya, pabigay naman yung yung passport nyo tsaka IC nyo kasi chine-check ako ng immigration dito sa Singapore. Kasi na-flag na ako kasi pangatlo ko na to eh. Nandun pa rin yung kaba. So, chinek nila, tama lahat. So, habang chinecheck nila, kinontinue, sabi niya kulang yung information continue pa kung anong nangyari sa'yo sa work mo, bakit ka natanggal, ganito. So, sinabi ko naman lahat ng totoo, which is, nagulat din sila na bakit naman ganon. So, habang ginagawa yung documents ko, na-appreciate naman nila yung pagiging honest ko. So, yun. Nastampan yung na-approve yung pagpasok ko dito sa Singapore for another 30 days para maghanap ng trabaho. And then, yung mga immigration na yon, immigration officer, medyo friendly naman sila. Kumbaga, sinabi pa sa akin na good luck sa paghahanap ng work kasi ngayon medyo mahirap na. Yeah, actually nahihirapan na nga ako. Sabi ko sa kanila, within these past 3 months na to, it's really burden na to me. And I'm really keep fighting habang meron pa ako. So, my pocket is not much anymore. Pero I need to keep moving, pero may mga plans na rin ako if ever. Yeah, nakakalungkot lang. And then after nun, nung bago ako pinalabas, nag-thank you ako sa kanila. Bago ako pinalabas, kinuhanan ako ng digital picture, yung mga thumbprint ko kasi bago na lahat eh. I think wala na akong record as employee. Parang natanggal na yung previous details ko dito sa automated. So parang pinunta na nila ako sa manual. Kumbaga doon na ako nag-picture, kinuha yung mukha ko, kinuha yung thumbprint ko, lahat-lahat. Which is grateful pa rin kasi nakapasok pa rin ako dito sa Singapore, and then I will continue what I'm doing. Yeah, kung ang mga advice ko lang naman sa mga gustong pumunta ng Singapore, okay, I think better need to be honest if ever na flag kayo. Okay,
pagpasok niyo ng Singapore. Kasi if nagsisinungaling kayo kung bakit kayo pumunta ng Singapore, mas lalo niyong pinapahamak yung sarili niyo. I will give you an example. I think I have a friend noon na he said, anong purpose mo dito sa Singapore? Mamamasyal lang. Mamamasyal, pupunta sa mga friends ko, and then ganito. When in fact, na-find out na nag-a-apply pala siya. So, sinabi ng immigration, bakit hindi mo sinabing mag-a-apply ka? When in fact, yun naman yung totoo. Ang sinabi niya na lang is natatakot kasi siya and hindi naman sigurado, blah blah blah, etc. I don't know. Ayun, na hindi na-approve. Hindi na-approve. So, yun yung kinakatakutan ko din. So, it's better to be honest with them. Okay, kasi kung nagiging honest ka sa kanila, nagiging consistent yung mga answers mo, which is very nice din, which is very nice na rin para sa'yo. So yeah, I think I will just continue what I'm doing today. So within 30 days, hoping may tawag na ako, kontrata. And I just need to keep praying. Pray hard. And then I don't know what to do na. Pero kararating ko lang kasi medyo messy pa dito sa kwarto. I need to fix things up. And sabi ko na nga, my pocket is not getting big. It's getting smaller na. So, I'm really hoping na makahanap na ako ng work. And sana makatulong ito sa mga naghahanap ng work, especially pag nagra-running visa. Just to be clear na you need to be honest to the immigration officers para hindi kayo magka-problema. This will be your example. Okay, sa akin na lang. So yeah, I think dito na magtatapos ulit itong video na to, and I will continue doing this vlog hanggang makahanap ako, and what happens to me, I will just vlog my life dito sa Singapore, and ano yung naging experience ko para ma-inspired naman kayo if ever naman you like this video, and just give me a thumbs up and just subscribe. See ya guys. Bye-bye.